Kasi panahon daw noon ng tatay niya, dati po nangunguna tayo sa bansang um, ah, dati po yung Japan halos magkapantay po yan eh. May isa pong bansa na malapit dito sa atin na nangunguna tayo. Yon, yung Singapore. 'Di ba? Yung Singapore lagi dati po nangunguna po tayo diyan. Tayo po yung ano diyan, no? Pero ngayon napag-iwanan tayo. Pero nang dahil kay BBM, mga kababayan, ito na yung sinasabi natin na ah, pag ginawang 12 years yung termino ni BBM, maraming magagawa si BBM. 'Di ba? Nako, maraming iiyak talaga dito. Oh, pakinggan natin. Malaki. Kaya ano bang meron si PBBM at biglang tumaas ang kita ng Pilipinas? Yung Correct, sabi Sir nila ay Edward. kinukurakot daw ni Tambaluslus. Hindi yung kinukurakot. Kung maraming pinamimigay si Tamba, ay hindi yun lahat galing sa bulsa ng Pilipinas, kundi na yan na nga yung katas. Mga kababayan, ito naman sabi ni Margarita, 170 bank yan sa iba't ibang bansa. Yun ang sabi ni Imelda Marcos kay Mel Chanco, 'di ba? Yun na ano pa natin nagkamali tayo, 'di ba, nung nakaraan, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na ako nagkamali po ako. Akala ko Jessica Suho yun. Mel Chanco pala, mga kababayan. Si Mel Chanco pala ang nagpatotoo at pumunta doon sa bahay nila at pinakita ni Ma'am Imelda Marcos, no, na 170 bank yan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, yung ano po na tawag nito, yung the last will and testament na iniwan ni Ferdinand E. Marcos, ito po yung 170 kung tama po ako, no? Please mga kababayan, i-correct niyo ako kung mali ako. 170 na the last will and testament. So ibig sabihin mga kababayan, sa iba't ibang lugar na mga diniposito ni FM, no, ni Ferdinand E. Marcos ay ito yung pinambabayad ni PBBM sa mga utang at kung ano-ano pang ano kasi mga kababayan, sabi nga 'di ba nung dati po may nakapagkwento sa akin na mga loyalista, yung mga matatanda na pag wala pong naging presidente sa mga Marcos, isa po sa mga Marcos, yung mga anak, no, ay hindi po makukuha yung mga ginto na diniposito ng kanyang tatay ni FM. 'Di ba? O sino po ba yung nakapanood sa inyo diyan? 'Di ba? Unti-unti maramdaman natin ang hiling ano to? Huling habilin. Huling habilin ni Marcos, sir, para sa bawat Pilipino. Correct mga kababayan, isa po yan sa inaantay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga loyalista na huling habilin. Ano po ba itong huling habilin ni Ferdinand E. Marcos para sa mga Pilipino? Kasi si Marcos, mga kababayan, alam niyo nakakaiyak to. Si Marcos po, no, nalaman po natin, kwento po ito ng isang loyalista na si Marcos po ay mahal na mahal po ang mga Pilipino. Ganun po kamahal. Parang si BBM din mga kababayan na kahit ano pong bato po sa kanya, bugbog sarado, no, na pagbabatikos. Pero ang inuuna pa rin, no, ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Oh. Ganun po katindi ito. Oh, ano nga ba? Kasi marami pong mga isip-isipan, no? Mga pumapasok sa isip natin kung ano nga ba itong huling habilin ni Ferdinand E. Marcos, no? Ito na nga ba ang panahon na si BBM ang talagang magpapausbong na naman ng bansang Pilipinas? 'Di ba?